Tahimik na pinagmamasdan ni Joshua ang panibagong resulta ng kanyang check-up. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin siya makapaniwala na meron siyang sakit. Hindi pa siya handang mamatay. Sa edad na 21, marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya. Kaya hindi pa niya pwedeng lisanin ang mundo. I'm sorry, Josh. Pero mababa ang tendency na mabuhay ka after na operation at chemotherapy mo. Alam mong hindi biro ang pancreatic cancer. Saad ng kaibigan niyang doktor na si Dennis. I know, Dennis. You don't have to tell me about that. Anong plano mo? Buddy, paano kung di ka makasurvive? Paano ang iniwang mana sa'yo ng mga magulang mo? Tanong ni Dennis sa kanya. Kailangan ko ng babaeng magdadala na magiging anak ko. Dennis, hindi pwedeng umalis na lang ako sa Pilipinas at wala akong iniiwang anak. Baka hindi na ako mabuhay pa. At ayaw ko mapunta na lang sa ibang yaman na pinagpaguran ng taong umampun sa akin. Kung yan lang ang problema mo, pwede kang tulungan sa ganyan. Hahanapan kita ng babaeng magpapatuloy ng lahi mo. Really? You will help me, Dennis? Of course, man. Magkaibigan tayo. At kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, minamaltrato pa rin ako ng mga magulang ko. Maliit na bagay lang itong hinihingi mo sa akin kaya tutulungan kita. Salamat, Dennis. O sige na, Josh. Magpahinga ka na at tatawagan na lang kita kapag nakahanap na ako ng babae. Tumango siya at muling nagpaalam sa kaibigan. Agad siyang umuwi sa kanyang mansyon at sinimulang ayusin ang mga kinakailangang dokumento. Ampun lang siya. Ngunit sa kanya ipinangalan lahat ng ari-arian ng mga taong umampun sa kanya. Hindi pwedeng mawala lahat ng pinagpaguran ng kanyang mga magulang. Kailangan niya ng mapagkakatiwalaan. At isa lang ang naiisip niya. Mag-iiwan siya ng tagapagmana at masaya siya dahil tutulungan siya ni Dennis sa ganoong bagay. Halos tumagal din ng 1 linggo ang pag-aayos niya ng mga dokumento na kinakailangan. At sa wakas, nakahanap na rin ng babae si Dennis. Sa isang sikat na hotel sila nakita ni Dennis at naroon din ang babae. Sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo ito, Joshua? Tanong ng kanyang kaibigan. Nasa labas na silang dalawa ngayon ng kwarto at aaminin niyang kinakabahan siya. Ito ang unang beses na makikipagtalik siya at hindi niya alam kung anong gagawin. Nagtanong lang siya kay Dennis kung anong dapat na gawin, ngunit pakiramdam niya papalpak siya. Yes, Dennis. Hay nako, sige na nga, pumasok ka na sa loob, enjoy. Napangisi siya dahil sa sinabi ng kaibigan at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob ng kwarto, doon niya nakita ang isang babae. Nakatulala ito at parang hindi naramdaman ang kanyang pagpasok. Aaminin niyang nakakaakit ang babae. Idagdag pa ang suot nitong red night dress. Inosenteng tignan ng babae pero talagang naaakit siya dito. At ito ang unang beses na tumibok ng sobrang bilis ang kanyang puso dahil lang sa pagtitig niya sa babae. Good evening. Bati niya sa hindi kilalang babae. Lumingon ito sa kanyang direksyon at nakitaan niya ng kaba ang ekspresyon nito. Maging siya naman kinakabahan din. Ngunit kailangan niyang tibayan ang kanyang loob. Magandang gabi po. Bati ng babae. Shall we start? Marahan niyang tanong dito. Tumango ang babae kaya lumapit siya dito. Hinawakan niya sa mukha ito at hinalikan, ngunit umiwas ito sa kanya. Why? Sir, first time ko po kasi ito. Pwede bang gentle ka lang? Sabi kasi ng kaibigan ko masakit to kapag first time eh. Ayoko naman na hindi ako makalakad bukas kasi may trabaho pa ho ako. Baka matanggal ako sa trabaho ko kapag nakita nila akong paika-ika na lakad. Please, pwedeng gentle po? Napatawa siya sa tinura nito. Masyadong madaldal ang babae pero cute ito tignan. It's my first time too. We, maniwala sa'yo mister. Sa yaman at gwapo mong yan, first time mo lang din? Sure ako, pinipilahan ka ng mga babae para lang makama mo sila. Kaya no,
Hindi ako naniniwalang first time mo rin. Maniwala ka man o hindi, wala na akong pakialam. Come on, let's start. Magsasalita pa sana ito ulit, ngunit agad niya itong sinunggaban ng halik. At nang matikman niya ang labi ng babae, para siyang mababaliw. Ito na yata ang pinakamatamis na labing kanyang natikman. Oo nga, at virgin siya, ngunit marami naman na siyang nahalikan na babae. Sumabay na rin naman sa kanyang halik ang babae. Teka lang naman sir, hinahinay muna, sakit na ng labi ko kakahalik mo eh. Imbis na magalit, natawa na lang siya bago ipinagpatuloy ang marahan na paghalik dito. At nang gabing iyon, tuluyan na ngang naging isa ang kanilang katawan. Ilang beses pang dumaing ang babae ngunit wala siyang pakialam. At makailang ulit niya pang inangkin ang babae. Sinigurado niyang magbubunga ang nangyari sa kanilang dalawa ngayon. Dahil yun naman talaga ang kanyang pakay. Ano, kumusta ang gabi niyo ni Miss Valdez? Agad na tanong ni Dennis na makalabas siya ng silid. 5:00 pa lang at tulog pa ang babaeng nakatalik niya. Ngunit agad niya itong iniwanan. Baka hindi niya mapigilan ng sarili at muli itong angkinin. Miss Valdez? Yun na apelido ng babaeng nakatali ko? Oo, bakit? Hindi mo man lang ba tinanong ang pangalan niya? Huwag mo sabihing sinunggaban mo kaagad si Miss Valdez. Natatawang tanong ni Dennis. Parang gano'n na nga, Dennis. Masyado kasi siyang nakakaakit sa paningin ko eh. Kaya sinunggaban ko na agad. Ibang klase ka rin talaga, Joshua. Tumawa lang siya at muling nilingon ng pinto ang kanyang nilabasan. Hindi niya makakalimutan ang araw na yun. At kung mamamatay nga siya, siguro naman may iwan siyang tagapagmana. Yun ang sinigurado niya kagabi. Ikaw na ang bahala sa kanya, Dennis. Babalik din ako kaagad kung sakali nga na gumaling pa ako. Oo naman pare, ako na ang bahala. Ilang linggo lang ang lumipas at talagang umalis na nga siya ng Pilipinas. Ngunit bago yon, siniguro niya muna ang lagay ni Kyla, ang babaeng nakatalik niya. Nag-iwan din siya ng ilang tauhan para magbantay sa babae at maging si Dennis nagpresenta na ring bantayan nito. Samantala, 6 na taon ang nakalilipas ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Kyla ang lalaking kumuha ng kanyang kaberhenan. Paanong makakalimutan niya gayong nag-iwan ng remembrance sa kanyang lalaki? Mama! Si Riker kinurot na naman ako! Sigaw ng pangalawa niyang anak na si Ryzen. Hindi nga! Gawaan ko na naman dyan, Ryzen. Mama, huwag ka pong maniwala. Nag-iimbento na naman siya ng kwento. Sumbong ng panganay niyang anak na si Riker. Mama, kailan tayo tatamaan ng malaking bulalakaw? Biglang tanong ng pangatlo niyang anak na si Rylen. Bakit Rylen? Gusto mong tamaan ka ng bulalakaw? Why? Ngumuso lang naman ito. Ay nako, kung gusto mo, batuhin na lang kita ng malaking bato. Sisiguraduhin kong tatama sa mata mo para damang-dama ang sakit. Saad ng bunso niyang anak na si Rainer. Sungit mo talaga. Ikaw ang bunso sa ating lahat. Ikaw yung masama ugali at masungit. Reklamo ni Rylen dito. Hindi maiwasang mapailing ni Kyla. Ano naman kung ako bunso at tis gwapo? Gwapo ka talaga at kayong dalawa. Mana kayo sa akin eh. Siyempre, ako ang kuya nyo. Sabat ni Riker. Yabang, panganay ka nga. Takot ka naman sa ipis. Saad ni Ryzen. Di naman ako kagaya mo na ginagawang pet ang ipis, Ryzen, no? Mga anak, tama na yan. Diyos ko, hindi yata lilipas ang isang araw na hindi kayo nagbabangayan. Ano ba kayo, mga aso? Cute ko naman pong aso, Mama. Saad ni Rainer. Oo nga, cute mo, Rainer, mukha kang chihuahua. Sabat ni Rylen. Mama, oo, ikaw nga mukhang Chinese crested dog eh. Sumbat ni Rainer dito. Oh, fight! Fight! Sa pula, sa puti! Saan pupusta? Sigaw ni Riker. Napahilot na lang si Kyla ng kanyang noo sa ginagawa ng kanyang mga anak.
Hindi niya talaga alam kung paano aawatin ng mga ito kapag nag-aaway na. Parang siya lang noon kapag nakikipag-away sa kanyang mga kalaro at hindi na siya nagtataka kung kanino nagmana ang kanyang mga anak dahil ganun din naman siya ng bata. Ang hindi tumigil sa inyo, hindi ko bibigyan ng ice cream. Aniya at agad namang tumahimik ang 4 na bata. Maya-maya pa, magkakasabay na lumapit ang 4 at naglalambing na yumakap sa kanya. Alam niya na kung ano ang gusto ng mga ito. Joke lang naman po yung awayan namin, Mama. Nagkakatuwaan lang po kami, di ba guys? Oo nga naman po, Mama. Saad naman ni Ryzen. May ice cream po ba sa ref natin ngayon? Gusto ko ng ice cream para makapag-aral na ako ng maayos at magawa ko na project namin. Hirap pa man din gawin ng mga yun, lalo na assignment. Hoy, Rylen, daycare pa lang kayo ah. Anong project at assignment sinasabi mo dyan? Lampas-lampas ka pa kaya magkulay? Saad niya sa bata. Ay, oo nga pala, Mama. Pero gutom na po talaga kami. Kailangan na po namin ng vitamin ice cream. Oo na. Kung ano-ano pa mga sinasabi niyo dyan. Pumunta na tayo ng kusina para makakain na kayo ng ice cream. Sabay-sabay na nagsigawan ng mga bata, kaya napatawa na lang din siya. Kahit gaano pa kakulit ang kanyang mga anak, sa huli, palagi pa rin siyang napapatawa ng mga ito. 6 na taon nang nakalilipas ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa kanyang alaala kung ano nangyari at kung bakit siya may mga anak ngayon. Sa tuwing nakikita niya ang mukha ng 4 niyang anak, para na rin niyang nakikita ang taong kumuha ng kanyang pagkabirhen. Hindi niya naman kasi inakala na ang isang gabing yon, makakabuo agad sila ng anak at quadruplets pa talaga. Pero hindi naman siya nagsisisi sa ginawa niyang desisyon. May sakit ang kanyang ina noon at kailangang operahan, kaya kinailangan ng malaking halaga na pera. Kung ano-ano ang trabaho na kanyang pinasukan, ngunit hindi pa rin talaga sapat ang kanyang kinikita para mapagamot ang kanyang ina. Naisip niya nga rin na magnakaw, ngunit ayaw niya naman makulong, kaya isa lang ang naisip niyang solusyon, ang ibenta ang kanyang katawan. Mayroon kasi siyang isang kaibigang babae na nagtatrabaho sa isang high-class na bar. At dahil sa kagustuhan na mapagamot ang kanyang ina, wala siyang nagawa kundi ibenta ang sarili niya. Swerte na lang siya dahil isang gwapo at mayamang lalaki ang nakabili sa kanya. Hindi tulad ng iba na puro matatanda at may sabit pa. Natatandaan niya pa kung paano siya nagmakaawa sa lalaki na maging gentle ito sa kanya dahil virgin pa siya at first time niya yun. Hindi naman siya binigo ng lalaki dahil talagang naging gentle ito sa kanya pagkatapos ng pangyayaring yon. Hindi na rin naman siya umulit. Binigyan siya ng 2 milyong piso at nagawa niyang mapaoperahan ang kanyang ina sa ospital. Ngunit hindi naman ito nagtagal dahil pagkatapos ng 3 taon tuluyan ang sumuko ang kanyang ina. Mama, lalim po yata na iniisip mo. Baka malunod ka niyan. Sabi ni Riker. Ano o sino ba yung iniisip mo, Mama? Si Papa po ba yan? Inosenteng tanong ni Ryzen. Nasaan na kaya Papa natin, no? Kinuha kaya siya ng mga alien? Tanong ni Rylen. Rylen, hindi naman totoo mga alien eh. Suway ni Riker dito. Totoo kaya? Tignan mo si Reiner o diba mukha siyang alien? Rylen! Sigaw ni Reiner. Joke lang, di ka naman mabiro eh. Kita niya ang pag-irap ni Reiner sa kapatid, ngunit dumila lang si Rylen. Palagi talagang magkaaway ang pangatlo at bunso niyang anak. Ang kaaway naman ng panganay niya ay ang pangalawa niyang anak. Talagang hindi lilipas ng isang araw na hindi nagbabangayan ang 4 at nasasanay na rin siya dito. Nagpatuloy lang sila sa pagkain hanggang sa narinig niya ang pagkatok sa pinto. Agad siyang pumunta sa sala at nang buksan niya ang pinto, doon niya nakita si Dennis. Kaibigan niya na ang lalaki noon pa man. At ito rin ang tumulong sa kanya nang magbuntis siya. Nagkabongguan kasi silang dalawa
at tinulungan siya ng lalaki hanggang sa maging magkaibigan na sila. Dennis, ano yung ginagawa mo dito? Gabi na. Yayayain sana kita bukas. May kailangan kasi tayong puntahan. Ha? Saan naman? May trabaho pa ako bukas eh. Lumiban ka na lang muna sa trabaho mo, Kayla. Importante lang itong pupuntahan natin at kailangan mong dalhin ng mga bata. Bakit? Ano ba kasing meron? Baka naman ibibenta mo kami ha? Ano, kasapi ka na ngayon ng isang malaking sindikato na nagbibenta ng lamang loob ng tao? Sinasabi ko sa'yo, Dennis. Talagang gugulpihin kita kapag binenta mo kami ng mga anak ko. Ang OA mo talaga, Kayla. Hindi ako kasapi ng sindikato na sinasabi mo. May kailangan lang tayong kitain bukas at di ako matutuwa mga bata sa ipapakita ko. O sige na nga, sunduin mo na lang kami bukas. Ngumiti si Dennis at agad na umalis. Nagtataka naman siyang tinignan nito habang paalis. Ngunit, kibit-balikat na lang ginawa niya at muling bumalik sa sala. Kinabukasan, pinaliguan niya ang mga bata. Nag-text kasi si Dennis na kailangan niyang agahan dahil maaga itong susundo sa kanila. Mama, saan po ba tayo pupunta? Tanong ni Riker. Di ko rin alam, anak. Basta susunduin daw tayo ni Tito Dennis nyo ngayon. Baka naman sasakay tayo spaceship tapos didiretso tayo Mars at doon na tayo titira. Sabat ni Rylen. Hay nako, lumawak na naman imagination mo, Rylen. Magsuot ka na nga lang na damit mo. Eddie, wow! Nagsisimula na naman kayong dalawa, ha? Bilisan nyo na at baka parating na ang Tito Dennis nyo. Ang hindi pa tapos may iwan dito sa bahay. Pagkatapos nila magbihis, sakto naman ang pagdating ni Dennis. Sumakay sila sa kotse ni Dennis at hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung saan sila pupunta. Tahimik lang siyang nakaupo habang ang kanyang mga anak nakikipagdaldalan kay Dennis. Wow, ang laki naman ng building na ito, Tito Dennis. Manghang saad ni Ryzen nang tumigil sila sa isang malaki at mataas na building. Paglaki ko, magpapatayo din ako ng ganito kalaking building. Saad ni Rainer. Asa ka, Rainer. Hindi ka na kaya lalaki. Hanggang dyan ka na lang sa height mo. Mama, tatangkad pa kaya ako pagkatapos kong matuli. Tignan mo, hihigitan ko pa height mo. Ikaw ang magiging pandak sa ating lahat. Napailing na lang siya dahil nagsisimula na naman mag-away ang mga bata. Kaya imbis na sawayin niya ang mga ito, hinawakan niya ang magkabilang kamay ng dalawa. Samantalang hawak naman ni Dennis si Riker at Ryzen. At habang papasok sila sa building, dinig niya ang bulungan ng mga empleyado. Nakatitig ang mga ito sa kanyang mga anak. Mama, ba't sila nagbubulungan? Tanong ni Ryzen. Pangit ka daw kasi, Ryzen. Sagot naman ni Riker. Tumigil na nga kayo dyan. Kapag isa sa inyo, nagsalita pa, walang ice cream pag uwi sa bahay. Umakto naman ang 4 na bata na parang ziniper ang mga bibig nito. Sumakay silang lahat sa isang private elevator at pumunta sa pinakatuktok na floor ng building. Isang malaking opisina ang bumungad sa kanila. Namangha siya na makita ang magandang interior design nito. Maupo na kayo. Utos ni Dennis. Umupo silang mag-iina sa sofa at lumingon sa harapan. Mayroon dong table at swivel chair na nakatalikod. Umikot ang swivel chair at gano'n na lamang ang paglaki ng kanyang mata nang masilayan niya ang lalaki na minsan niyang nakatalik. Ang lalaking ama ng kanyang mga anak. At tulad ng unang pagkikita nila, naramdaman niya na naman ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi yun normal. Dahil para na itong kakawala sa loob ng ribcage niya. Mas lalong naging gwapo ang lalaki at bahagya ding lumaki ang katawan nito. Dennis, anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong sa kaibigang lalaki. Kayla, meet Joshua Perez. Joshua, meet Kayla Valdez. Sagot ni Dennis. Nice to meet you again, Kayla. Biglang bumalik sa kanyang isip ang nakaraan nilang dalawa, ng lalaking nagngangalang Joshua at ramdam niya ang pamumulan ng kanyang pisngi.
Ang mga ginawa nitong paghaplos sa kanyang katawan at ang halik nitong halos baliwin siya. Hindi kita gustong makilala, mister. Ang mabuti pa umalis na lang kami ng mga anak ko. Anak mo? You mean mga anak natin? Come on, Kyla. Hindi lang naman ikaw ang bumuo sa kanila. May inambag din ako. Ano naman kung may inambag ka sa paggawa sa kanila? Bakit? Nasaan ka ba ng mga panahon naghihirap ako? Nasaan ko na naglilihi ako? Anong ginawa mo nung halos mamatay na ako para lang maipanganak sila? Wala ka sa tabi nila. Nung binanggit nila ang unang salitang lumabas sa bibig nila. Nung nagsimula na sila maglakad. Ako lang ang magulang nila. Dahil wala ka naman sa tabi ko. Ako lang ang nagtaguyod sa kanila. Kaya wala kang karapatang tawagin silang anak. Woo! Mama namin yan! Rinig niyang sigaw ni Riker. Mama, pwede ka na po mag-artista? Saad ni Ryzen. Ang galing naman ni Mama umiyak, parang totoo talaga. Ani Rylen. May artista pala ako, Mama. Astig! Wika ni Reiner. Sumimangot siya at nilingon ng mga anak na pumapalakpak. Nagseseryoso at umiiyak na nga siya, pero nanguna na naman ang kalokohan ng mga bata. Mga anak, seryoso ako umiiyak dito, tas tatawanan niyo lang ako? Ay! Hala! Seryoso po pala dapat? Gulat na tanong ni Riker. Pero, teka, sabi ng lalaking to anak niya daw tayo, ibig sabihin siya daddy natin? Tanong ulit ni Ryzen. Hindi, Ryzen, kasi ampun ka lang. Napulot ka lang ni Mama sa basurahan. Mukha mo, Rylen. Mas nauna pa nga akong pinanganak sa'yo eh. Tsaka, magkakamukha kaya tayong apat. Tapos, kamukha natin tong lalaking to. Kaya malamang siya papa natin. Pinagmasdan niya ang apat na batang nakatitig kay Joshua. Hanggang sa unti-unting bumagsak ang luha ng mga bata. Sabay-sabay na sinugod ng yakap si Joshua. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ang kanyang mag-aama na nagyayakapan. Nakakainis ka, Papa. Wala ka nung birthday namin. Ani Riker. Bakit wala ka nung pumapasok kami sa school? E di sana ikaw na naghahatid sa amin para bawas singil pamasahe. Ang laki ng building na ito, Papa. Kaya panigurado may kotse kang maganda. Sabi naman ni Ryzen. Sana hindi kami nabubuli sa school. Palagi nila kaming inaasar na putok sa buho lang daw kami eh. Hindi nga namin alam kung ano yun. Miss ka na namin, Papa. San ka po ba kasi pumunta? Kinuha ka ba talaga ng mga alien? Ngayon ka lang nakabalik dito sa atin? Paano ka nakatakas sa mga alien, Papa? Totoo ba malaki ulo nila pati mata? Naintindihan mo ba ang sinasabi nila nung kinuha ka nila, Papa? Sunod-sunod na tanong ni Rylen. Napatampal na lang siya ng kanyang noo dahil sa tanong ng mga bata. Sa apat na magkakapatid talaga, si Rylen ang mahilig sa mga bagay na may kinalaman sa kalawakan. Puro alien na lang ang bukang bibig nito. I'm sorry. Ngayon lang ako nagpakita sa inyo. May kinailangan kasing gawin si Papa. Sa malayong lugar, kaya hindi niyo ako nakasama. Pero huwag kayong mag-alala dahil magmula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Narito na ako sa tabi niyo at lahat ng gusto niyo gagawin natin. Okay ba yon? Ilang oras pa ang itinagal nila sa opisina ni Joshua at hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos dahil abala ang lalaki sa pakikipaglaro sa mga bata. Hanggang sa magtanghalian, nakikipaglaro pa rin si Joshua sa mga ito. Kids, labas muna tayo para makakain kayo. Yaya ni Dennis sa mga bata. Kakain? Paano po si Mama at Papa? Di po sila kakain? Paano kung mamatay sila sa gutom? E di wala kami magulang. Inosenteng tanong ni Reiner. Manang-mana talaga sa mga anak mo, Kyla. Umiiling na tura ni Dennis. Sige na mga anak, sumama na kayo sa Tito Dennis niyo at may pag-uusapan pa kami ng papa niyo. Kita niya ang pagsimangot ng mga bata, pero sumunod din naman sa kanyang utos. Kaya dalawa na lang silang naiwan ni Joshua at muli siyang umupo sa sofa. Umupo naman si Joshua sa harapan niya.
Magpakasal tayo, Kayla. Biglang saad ni Joshua. Ano? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Joshua? Ba't naman ako magpapakasal sa'yo? Siguro type mo ako, no? Sorry ka na lang. Hindi kita gusto. Gusto ko magpakasal tayo para mabigyan natin ng buong pamilya ang mga anak natin. Gusto ko rin na malipat ang apelyido ng mga bata sa akin. Ginagawa ko ito dahil alam kong ito lang ang may bibigay ko sa kanila. Buong pamilya. Please, makapag-cooperate ka naman. Teka nga muna. Paano mo nalaman na may anak tayo? Hindi na nga tayo nagkita pagkatapos na nangyari sa atin, kaya paano mo nalaman? Umiwas ng tingin ng lalaki kaya nanliit ang kanyang mga mata. Alam niyang may tinatago si Joshua at gusto niyang malaman kung ano yon. Huwag ka na maraming tanong. Ano, papayag ka bang pakasalan ako? Hindi. Pero kahit na hindi ka pumayag, gagawa pa rin ako ng paraan para maikasal tayong dalawa. Pag-iisipan ko, hindi niya mahal ang lalaki at ayaw niyang pumasok sa isang relasyon na katulad ng ganito. Walang kasiguraduhan. Oo nga at gusto niyang mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga bata. Ngunit natatakot naman siya magpakasal sa taong hindi niya mahal. Ilang araw ang lumipas at halos araw-araw naroon din sa kanilang bahay si Joshua. Kulang na nga lang doon tumira ang lalaki sa kanila. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang masayang mukha ng mga anak niya, kapag kalaro si Joshua, masaya na rin siya. At sino ba siya para ipagkaitang kaligayahan ng kanyang mga anak? Mga anak, gusto niyo ba makasama sa iisang bahay ang papa niyo? Gabi na at naghahanda na silang matulog. Wala na rin sa kanilang bahay si Joshua. Ayaw pa sanang pumayag ng mga bata na umalis ang lalaki. Ngunit, may meeting naman to kinabukasan at nangakong babalik na lang. Oo naman po, Mama. Masarap po pala sa pakiramdam kapag may papa, kapag complete family. Ganito po pala ang feeling ng masaya, Mama. Hindi na po kami nabubuli sa school kasi ipinakilala ko na si Papa. Noong sinundo kami ni Papa sa school, hindi na daw po kami patok sa buho. Napabuntong hininga na lamang si Kayla. Sa sagot ng kanyang mga anak, mukhang tama lang ang gagawin niya. Gusto niyang maranasan na magkaroon ng kumpletong pamilya ang kanyang mga anak. Papakasalan niya si Joshua para sa mga anak niya. Kahit wala siyang nararamdaman na pagmamahal sa lalaki. Basta alam niya, masaya siya na nakikitang masaya ang mga bata. Kinabukasan, siya ang naghatid sa mga bata sa paaralan. Daycare pa lang naman ang mga ito at palagi lang siyang pinapatawag sa school sa tuwing may ginagawang kalokohan ng kanyang mga anak. Mabuti na nga lang at medyo nabawasan na ngayon dahil dumating na ang ama ng mga ito. At pagkatapos niyang maihatid ang mga bata, agad siyang dumiretso sa kumpanya ni Joshua. Nalaman niya rin na magkaibigan pala si Joshua at Dennis. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Joshua nang makita siyang pumasok sa opisina nito. Joshua, kailangan natin mag-usap. Bakit? May problema? May nangyari ba sa mga bata? Kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Joshua. Ngunit ngumiti lang siya sa lalaki at umiling. Masyado talaga itong maalalahanin pagdating sa mga anak. Kaunting panahon pa lang na nakakasama ni Joshua ang mga bata, ngunit ramdam niya na mahal na rin ni Joshua ang mga anak nila. Hindi naman, maayos sila. Ang gusto kong pag-usapan na yan tungkol sa atin. Kumunot ang kanyang noo nang makita ang pagkapula ng mukha ni Joshua. Niluwagan din ito ang suot na necktie na parabang nahihirapan ito sa paghinga. Hoy! Bakit? May sakit ka ba? Sobrang pula ng mukha mo. Gusto mo ba dalhin kita sa ospital? Tatawagan ko na ba si Dennis? Huwag ka munang mamamatay Kailangan ka pa ng mga anak natin. Alam ko na kung kanino nagmana ng pagka-OA ang mga bata. Natatawang saad ni Joshua. Sumimangot siya at padabog na naupo sa sofa. Si Joshua naman tatawa-tawa pa rin at biglang tumabi sa kanya. At eto na naman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Mukhang kailangan niya nang magpatingin sa doktor dahil baka may sakit na siya. Hindi pa siya pwedeng mawala dahil masyado pang bata ang mga anak niya.
Ano pag-uusapan natin? Tanong ni Joshua at nilagay ang braso sa sandalan, kaya parang nakaakbay sa kanya ang lalaki. Tungkol sa sinabi mo nun. Yung tungkol sa kasal. Gusto ko sana makasama ka muna sa isang bahay. Pati na rin ang mga anak natin. Hindi kasi pwedeng basta-basta na lang tayo magpakasal ng hindi pa natin nakikilala ang isa't isa. Gusto ko na dapat kilalanin muna natin yung isa't isa para alam natin kung anong gagawin natin. Joshua, gaya mo, gusto ko ring mabigyan ng kumpletong pamilya ang mga anak ko. Kaya ko to ginagawa. Kitang-kita ko ang saya sa mukha nila kapag kasama ka. At ayaw ko naman bawiin yung kasiyahang yun. Kayla, I also want the best for our kids. Mabuti naman kung ganon. May gagawin ka ba ngayon? Ang mabuti siguro, maglipat na tayo ng gamit mo sa bahay namin. No, sa bahay ko kayo titira. Mas safe sa bahay ko, Kayla. Marami akong katunggali sa trabaho na gusto kong pabagsakin. Kapag nalaman nila na meron na akong pamilya, alam kong ikaw at ang mga bata magiging target nila. Hindi ko naman kayang mawala kayo sa buhay ko. Kayla, magmula na makilala ko kayo ng mga bata, naging kayo na ang sentro ng kaligayahan ko. Let's work this relationship out. Napangiti siya at tumango sa lalaki. Masaya siyang malaman na iniisip ni Joshua ang kanilang kalagayan. O sige, kung yan ang gusto mo, susundin ko. Ngumisi ang lalaki at nagulat na lang siya nang biglang lumapit ang mukha nito sa kanya. At naramdaman niya na lang ang malambot na labi ni Joshua sa kanyang labi. Hinalikan siya ng lalaki at halos tumagal yun ng 1 minuto. Hindi siya makagalaw dahil sa pagkagulat kaya hindi niya ito naitulak. Bakit mo ako hinalikan? Bakit? Bawal na bang halikan na magiging misis ko? Masyado kasi ako naakit sa labi mo, kaya hinalikan kita. Hanggang ngayon, malambot pa rin ang labi mo, Kayla. Tulad pa rin ng dati. Tsaka, it tastes sweet. Parang gusto ko tuloy halikan ka ulit. Pwede ba? Malokong sabi ng lalaki. Tumigil ka nga dyan, Joshua. Suway niya at itinakip ang palad sa labi. Tumawa lang ang lalaki at hinila ang isa niyang kamay. Holding hands silang dalawa hanggang sa lumabas na opisina. Kita niya pa na pinagtitinginan sila ng mga empleyado. Ngunit ang lalaki, mukhang walang pakialam sa paligid. Nakangiti pa si Joshua at para bang natutuwa. Saan tayo pupunta? Wala ka na bang trabaho dito? 10:00 pa lang ng umaga, Joshua. Work can wait. Uunahin ko muna yung paglipat ng mga gamit niyo sa bahay ko para mamayang gabi doon na kayo matutulog. At hindi na ako makapaghintay na makatabi kayo ng mga bata sa higaan. Hindi na siya umimik at naging tahimik na lang hanggang sa makarating sa parking lot. Sumakay sila sa kotse at agad pinaharurot ni Joshua ang sasakyan. Dumiretso sila sa kanyang bahay at nang makarating agad nag-impake ng mga gamit. Huwag mo na kayong dalhin ng mga gamit nyo. Bumili na lang tayo ng bagong laruan at damit ng mga bata. Biglang saad ni Joshua habang nakatitig sa mga damit na kanyang iniimpake. Hindi na, masasayang lang itong mga damit kung di gagamitin. At saka, ang iba rito paboritong damit ng mga bata. Hindi ako pwedeng basta nalang magtapon ng mga damit o mag-donate. Baka magalit sa akin ng mga yon. Halos 2 oras din siyang nag-impake ng kanilang gamit at mabuti na lang at nagkasya sa kotse ni Joshua. Mabilis lang ang naging biyahe nila hanggang sa makarating sa bahay nito. Napahanga siya sa kanyang nakita. Kahit siguro magtakbuhan sila ng mga bata, hindi sila magkakahulihan. Let's go! Hayaan mo na makakatulong ang mag-ayos ng gamit nyo. Dahil tinawagan ko na rin sila kanina. Malapit na ang uwian ng mga bata at baka maghintay pa sila sa atin. Saad ni Joshua at muli na naman siyang hinila sa kamay. Hindi na siya umimik at sumunod na lang dito. Pareho silang hindi nagsasalita hanggang makarating sa school ng 4. At tama nga ang lalaki dahil saktong labasan na rin ng mga estudyante. Ilang minuto lang sila naghintay, dumating na ang 4 na bata. Hala! Si Mama at Papa sumundo sa atin! Masayang sigaw ni Rainer.
Nakikita namin, Rainer, may mata din kaya kami. Pambabara ng isang kapatid nito. Tara na mga anak, mamaya na ulit kayo mag-away sa bahay. Sabay-sabay na sumigaw ang mga bata at nagunahang pumasok sa kotse. Nasa passenger seat pa rin siya at nasa likod naman ang apat. Mama, saan po tayo pupunta? Hindi naman po ito ang daan papunta sa bahay natin. Saad ni Riker nang mapansin na iba ang daan na kanilang tinatahak. Hala, baka kinidnap na tayo? Tanong ni Rylen. Baliw ka ba, Rylen? Si Papa ang driver natin kaya hindi tayo kinikidnap. Malay mo, diba? Nag-anyong tao lang tong kasama natin. Baka alien talaga siya at gusto niya tayong kidnapin para maipadala sa planetang Mars. Naku, dapat bumaba na tayo. Rylen, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ideyang yan but I'm not an alien. Saad ni Joshua. Ilang minuto lang, nakarating na sila sa bahay. Kita niya ang pagkamangha sa mukha ng mga bata nang masilayan ang bahay na tutuluyan nila. Wow, kanina po itong bahay, Papa. This is my house. At magiging house yun na rin to. Kasi simula ngayon, dito na kayo titira. Ayos lang ba yun sa inyo mga anak? Magkakasama na tayo sa isang bahay. Oo naman po, Papa. Dumiretso sila sa loob at inikot ang buong bahay. Nang gumabi na, abala siya sa pagluluto habang ang kanyang mag-aama naglalaro sa sala. Gusto pa nga sana siyang tulungan ng mga katulong ngunit siya na rin mismo ang umayaw. Kakain na tayo. Mula sa pintuan, sabay-sabay na pumasok ang kanyang mga anak at nasa likod ng mga ito si Joshua. Isa-isa niyang sinandukan ng kanin at ulam ang mga bata at nang matapos, naupo siya sa bangko sa tabi ni Joshua. Mama, ba't di mo po nilagyan ng kanin at ulam ang plato ni Papa? Tanong ni Ryzen. Oo nga po, Mama. Sabi sa school, sweet daw magulang nila, sabi ng mga classmate ko. Pero, bakit kayo hindi sweet ni Papa? Di pa ba kayo mag-asawa? Tanong naman ni Riker. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga bata. Kaya nilingon niya na lang si Joshua na mukhang kanina pa pala nakatitig sa kanya. Pinakiusapan niya ang lalaki at agad niya naman yun nakuha. Mga anak, hindi naman kasi kailangan na laging sweet ang mga magulang. At saka hindi pa kami kinakasal ng mama nyo. Kaya hindi pa kami mag-asawa. Ha? Bakit po? Di ba po kapag may anak na dapat maging mag-asawa na silang dalawa? Dadating din tayo dyan mga anak. Mabilis na lumipas sa mga araw at naging masaya naman silang mag-iina sa bahay ni Joshua. At masasabi niya unti-unti na nga talaga siyang nahuhulog sa binata. Masyado kasi itong maalaga sa kanilang lahat. Kahit nga masugatan lang na maliit ang mga bata, isinusugod na kaagad ni Joshua ito sa ospital. Nagagalit na rin si Dennis dahil sobrang OA ni Joshua. Akala niya sa kanya nagmana ang kanyang mga anak. Ngunit hindi pala dahil may tinatago ring ka-OA yan, si Joshua, na tiyak na minana ng kanyang mga anak. Kapag kasi pumupunta sila sa opisina ni Joshua para dalawin ito, seryoso lang ang lalaki. Kinakatakutan ng mga empleyado kaya natatawa na lang siya kapag nakikita si Joshua na nakikipagkulitan sa mga bata. Sinasabi rin ng mga katulong na malaki ang pinagbago ni Joshua magmula nang dumating sila mag-iina. Palagi na raw itong nakangiti at maganang kumain. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila kinakasal dahil gusto niya munang kilalanin ng mabuti si Joshua. At sa tingin niya, handa na nga talaga siyang pakasalan to anumang oras. Mahal niya na ang lalaki. Ngunit hindi niya pa alam kung mahal din siya nito. Mama, may family day daw po kami next week. Oo nga po. Dapat daw kompleto parents. Papa, di ka po ba busy next week? Next week? I have lots of appointments next week. Pero ika-cancel ko muna para magkasama tayong lahat. Nakangiting sigot ni Joshua. Sabay-sabay na nagsigawan ng mga bata at nagpatuloy na sila sa pagkain. Nang matapos, agad na dumiretso ang apat na bata sa sala para maglaro. Siya naman ay hinugasan ng kanilang pinagkainan. Kahit na may mga katulong, mas gusto pa rin niya talagang gumawa ng gawaing bahay.
Si Joshua naman, nasa tabi ng sink at pinagmamasdan ng kanyang ginagawa. Tila malalim ang iniisip ng lalaki. Hoy, ayos ka lang ba? Bakit tulala ka na dyan? Iniisip ko lang kung namatay ako. Magiging ganito ba kasi ang buhay ko? Ha? Namatay? Ba't may sakit ka ba nun? Actually yes, I have a pancreatic cancer. Sabi ni Dennis, talagang delikado ang kalagayan ko. Kasi, hindi nga naman biro ang sakit na yon. Kayla, ampun lang ako. At namatay na ang taong umampun sa akin. Lahat ng kayamanan nila sa akin nakapangalan. At dahil sa sakit ko, napaisip ako na kung kanino mapupunta ang mga kayamanan. Marami ang gahaman at gustong kunin ang iniwang yaman ng umampun sa akin. Nang malaman ko na may sakit ako, unang pumasok sa isip ko na magkaroon ng anak. Kailangan ko ng bagong tagapagmana kasi ayoko mapunta sa ibang tao yung pinagpaguran ko at ng mga magulang ko. Nagpatulong ako kay Dennis na maghanap ng babaeng pwedeng magdala ng tagapagmana sa kanyang sinapupunan. And I found you. It was true when I told you that I'm a virgin back then. Lumaki kasi akong palaging nasa isip ko ay tulungan yung mga taong nag-alaga sa akin. Kaya wala akong panahon para maghanap ng babae. Oo nga, at naranasan ko na mahalikan ng iba pero hanggang doon lang. Hindi dumadating sa point na nakikipagtalik na ako. Akala ko nagbibiro ka lang nun. Sa panahon kasi ngayon, bibihira na lang yung lalaking ganun eh. Yung walang karanasan sa mga babae. Pero alam mo ba kung ba't ako pumayag na makipagtalik sa taong di ko naman kilala? Kasi gusto kong ipagamot ng nanay ko na may sakit ng mga panahong yon. Meron kasi akong kaibigang babae na nagtatrabaho sa high-class bar. At dahil sa pagiging desperada ko na maipagamot si mama, sumama ako sa kaibigan ko. Silang dalawa ni Dennis ang nag-usap at inihatid lang ako ng kaibigan kong babae sa hotel. Inaamin ko sa totoo lang, diring-diri ako sa sarili ko. At nag-iisip na nga akong tumakas ngunit bumukas ang pinto at pumasok ka. Nang makita kita parang nabawasan yung kaba sa dibdib ko ng mga panahong yun eh. You were so beautiful that time, Kayla. And up until now. Namula ang kanyang pisngi sa papuri ni Joshua. Sa simpleng salita lang nito, kinikilig siya. Unti-unting lumapit sa kanya ang lalaki at hinawakan ang kanyang pisngi. Siya naman nakatitig lang kay Joshua at hinihintay kung anong gagawin nito. Hindi pa rin nagbabago ang ganda mo, Kayla. Nang gabing may nangyari sa atin, sinigurado ko talagang may mabubuo. Umalis ako ng bansa para magpagamot kasi gusto kong balikan ka. Gusto ko malaman kung anong itsura ng mabubuo natin. Binilin kita kay Dennis at sinabing bantayan ka. Nag-a-update si Dennis sa akin pero wala akong idea kung anong itsura ng mga anak natin. Kasi gusto ko ma-surprise. Gusto ko sila makita sa personal. Kayla, kahit sa ibang bansa ako at nakikipaglaban sa sakit ko, nakabantay pa rin ako sa inyo. Marami akong mata sa paligid. Kaya nang tuluyan akong gumaling sa sakit ko, agad akong umuwi ng Pilipinas. At na kasi ako makita ka at ang mga anak natin. Joshua? Hindi rin naman sinabi sa akin ni Dennis na 4 pala ang anak natin. Kaya nagulat na lang ako na 4 pala yung mini version ko. 4 pala yung uuwian ko dito sa Pilipinas. Kasama yung nanay nila. Ngunit kahit ganoon, masaya pa rin ako. Masayang masaya. Kasama ko na kayo na bagong pamilya ko. Kayo ang nagsilbing bagong liwanag sa buhay ko. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya tinitigan niya na lang si Joshua hanggang sa unti-unting bumaba ang mukha nito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Ipinikit niya ang kanyang mata at dinama ang halik ni Joshua. Banayad lang ang halik na yon, punong-puno ng pag-iingat. Para bang ayaw siyang masaktan ni Joshua dahil sa halik. Nagulat naman sila nang biglang dumating ang mga bata. Agad nagtakip ng mata ang mga yon. Napabitaw siya ng halik kay Joshua nang marinig ang tili ng mga anak nila. Si Joshua naman nakatitig sa kanya habang nakangiti. Ramdam niya na pulang-pula ang kanyang mukha ngayon. Mabilis lang na lumipas ang araw at nagkamabutihan silang dalawa.
Hindi niya alam kung anong tunay na nararamdaman sa kanya ni Joshua. Ngunit umaasa siyang mahal din siya nito gaya ng pagmamahal niya sa lalaki. At nasundan pa ang halik na naganap sa pagitan nila. Mas lalong naging sweet din sa kanya si Joshua. "Honey, are you done?" Mula sa pinto, sumilip si Joshua. Ngayon na kasi ang family day ng mga bata at tinutuo nga ng lalaki na ikinancel nito ang appointments and meetings para sa family day. Masaya siya dahil talagang inuuna ni Joshua ang mga bata kesa sa trabaho nito. "Oo, tapos na ako." Kahit nasa iisang bahay lang sila, hiwalay ang kwarto nilang dalawa. May pagkakataon lang na humihiling ang mga bata na tabi-tabi silang matulog kaya pumapayag siya. "Let's go, kanina ka pa hinihintay ng mga bata." Tumango siya at lumabas na sa kwarto. Magkahawak kamay silang dalawa ni Joshua habang pababa sa hagdan. At sa sala, doon niya nakita ang apat na nakasimangot. "Mama, kanina ka pa namin hinihintay," sabi ni Ryzen. "Oo nga po mama, sobrang tagal mo po," ani Riker. "Pasensya na mga anak, syempre nag-ayos pa ako ng sarili ko kaya ako natagalan." "Bakit ka pa po magpapaganda? Maganda ka na." "Masyado ka talagang bolero." "Hindi naman kita binobola mama Totoo po kaya sinasabi ko kaya nga in love sa inyo si Papa Namula ang kanyang pisngi sa sinabi ni Rainer. Bago niya nilingon si Joshua na nakatitig sa kanya. Hinintay niyang idinig ni Joshua ang sinabi ng kanilang anak, ngunit hindi ito nagsalita. "Tara na mga anak, baka mahuli pa tayo sa family day niyo," turan ni Joshua. Sabay-sabay silang lumabas at sumakay ng kotse. Ilang minuto lang ang kanilang biyahe. Nakarating din sila ng school. Marami ng tao ngunit hindi pa naman sila late. At tulad nila, ay mga naka-family shirt ang mga ito. Kulay pula ang kanilang family shirt at pare-parehong may nakatatak na Perez sa likod ng kanilang damit. Kahit pa hindi naman sila ikinasal ni Joshua. Sa ngayon. "Tara na po mga papa, baka mawalan tayo ng upuan. Ayoko pong tumayo." Natawa na lang siya at hinawakan si Riker sa kamay nito, habang si Joshua naman hawak ang ibang anak nila. Ilang minuto lang nagsimula na ang program. Masayang nakikisali ang mga bata sa mga palaro. At mabuti na lang, nagdala siya ng maraming tissue at tubig. Ang saya ng mga bata. Ani Joshua sa kanyang tabi. Pinagmamasdan din ito ang mga batang naglalaro. Medyo maraming tao sa kanilang pwesto, kaya naramdaman niyang hinawakan siya ni Joshua sa bewang para hindi siya magalaw ng ibang tao. At namumula siya dahil sa ginawa nito. Dahil bahagyang umusod palikod si Joshua at nagmumukha itong nakabakag sa kanya ngayon. "Mama, parents naman daw po maglalaro, trip to Jerusalem daw po." Muli siyang kumuha ng tissue at pinunasan ng noo ni Ryzen. Lumapit din sa kanya ang tatlong bata kaya pinunasan niya na rin ang mga pawis nito. "Sali po kayo, Papa." Lumingon sa kanya si Joshua na parang humihingi ng permiso. Tumango siya at ibinaba ang mga dala sa isang upuan. Hinawakan ni Joshua ang kamay niya. Maraming parents din ang sumali hanggang sa nagsimula na ang laro. Sumasayaw siya at napatawa na lang siya nang makita ang nakasimangot na mukha ni Joshua. Matigas ang katawan ng lalaki ngunit pinipilit pa ring sumayaw. Tumigil ang tugtog kaya hinila ni Joshua ang kanyang braso at umupo sila sa bangko. May isang kopo lang natanggal kaya muling nagpatuloy ang laro. Kung minsan ay sa bewang siya hinihila ni Joshua. Hula niya parang kamatis na ang kanyang pisngi sa pagkapula sa ginagawa ng lalaki. Masyado kasi itong protective at parang ayaw siyang mapadikit sa iba. Sa huli sila ang nanalo kaya nakakuha sila ng premyo. "Yay! Panalo si Mama at Papa!" Sigaw ni Rylen. "Ang galing niya po kanina!" Saad naman ni Ryzen. Ngumiti siya sa mga anak at nilingon si Joshua. Pawisan ng noo ng mga ito kaya kumuha siya ng tissue at lumapit sa lalaki. Pinunasan niya ang noo ni Joshua kaya napatitig ito sa kanya. "I love you." Bulong ng lalaki. Napatigil siya sa ginagawa nang bigla itong magsalita.
Pakiramdam niya tumigil ang kanyang mundo nang banggitin ni Joshua ang 3 salitang yon. Hindi siya makapaniwala. Ano? Nabingi yata ako? I said I love you. Unang pagkikita pa lang nating dalawa, alam ko iba na ang nararamdaman ko sa'yo. Pilit kong tinatanggi ang nararamdaman ko, ngunit sa tuwing pinipigilan ko mas lalo akong nahuhulog sa'yo. Kayla, palalim na ng palalim ang nararamdaman ko sa'yo. Lalo na magsimula tayong magsama sa isang bahay. Mahal kita. Hayaan mo iparamdam ko sa'yo kung paano magmahal. Kung paano magmahal ang isang katulad ko. Ipaparamdam ko sa'yo na kayo lang ang sentro ng buhay ko. Nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang lumuhod si Joshua sa kanyang harapan. Inilabas nito ang maliit na box sa bulsa at nang buksan nito ang box, bumungad sa kanya ang isang singsing. Kayla, honey, siguro para sa'yo nabibilisan ka sa nangyayari. Pero ayoko na talagang patagalin pa ito eh. Gusto ko magpakasal na tayong dalawa at buuin ang pamilya natin ngayon. Yung totoong buo. Yung totoong mag-asawa tayo. Kaya hon, will you marry me? Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Oo nga at nabibilisan siya sa mga nangyari. Pero alam niya sa sariling mahal niya na rin si Joshua. Oo naman Joshua, magpapakasal ako sa'yo. Ngumiti ang lalaki at dahan-dahang isinuot sa kanyang singsing. Rinig pa ang sigawan ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam dahil nakafocus ang atensyon niya sa lalaki na ngayon ay fiancé niya na. Nakaluhod pa rin ito at paulit-ulit hinahalikan ng kanyang kamay na may suot na singsing. Nang dumating ang hapon, umuwi na sila. Nagsisigawan ng mga bata dahil sa saya. At maging siya naman masaya rin. Wala na yata siyang mahihiling pa. Dahil ngayon, ikakasal na sila. Nang makauwi ay agad niyang pinakain ng mga bata. Kumain kasi sila sa Jollibee. Kaya busog na ang mga ito. Pero, kailangan niyang masiguro na hindi ito magugutom sa buong magdamag. Han, pwede ba tayong magtabi sa pagtulog? I mean, we're already engaged. Is it okay with you? Marahang tanong ni Joshua. Oo naman. Humiga na siya sa kama at agad namang tumabi sa kanya si Joshua. Straight lang ang pagkakahiga niya at kinakabahan siya. Are you nervous? Huh? Hindi no. Don't worry hon. Hindi kita gagalawin hanggat di pa tayo kasal. At saka kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin. Bukas na bukas din, aasikasuhin na natin ang kasal. Para maging legal na tayo. Maging legal na pamilya. Lumingon siya kay Joshua nang hawakan nito ang kanyang braso at marahan siyang hinila. Lumapit siya sa lalaki at ginawang una ng braso nito. Sinuklay din ni Joshua ang kanyang buhok gamit ang kamay nito. I love you. Bulong ni Joshua at hinalikan ang kanyang sintido. I love you too. Hindi na talaga kita pakakawalan. Ngumiti siya at niyakap ang lalaki. Ilang minuto lang ang lumipas, nakatulog na rin siya dahil sa ginagawang pagsuklay ni Joshua sa kanyang buhok. Mabilis na lumipas ang buwan at inasikaso na nilang dalawa ang kasal. Gusto nga sana niyang simpleng kasalang, ngunit hindi pumayag si Joshua. Gusto raw siya nitong ipakilala at ipagmalaki sa buong mundo. At isang linggo na lang, ikakasal na sila. Mama, saan tayo punta? Nagtatakang tanong ni Riker. Pupunta tayo sa papa nyo kasi dadalhan natin siya ng lunch. Sabay-sabay na tumango ang mga bata at nang matapos lumabas na sila. May sarili na rin silang personal driver dahil kung minsan abala sila ni Joshua sa pag-aasikaso ng kasal. Ngunit, sinisiguro naman niyang hindi sila nawawalan ng time sa mga bata. Kuya, sa kumpanya po tayo ni Joshua. Kuya, bakit po ikaw naka-face mask at shade? Tanong ni Ryzen sa kanilang driver. Maging siya'y nagtaka din. May sakit po kasi ako. Ayaw ko naman pong mahawa kayo sa akin kaya nagsuot ako ng ganito. Hindi niya napinansin ang sinabi ng driver at sumakay na sila. Ngunit nagtaka siya dahil mali na ang dinadaanan nila.
Nagsimula na siyang kutuban. Kuya, hindi naman po dito yung daan papunta sa kumpanya ni Joshua eh. Lumingon sa kanila ang driver at may kung anong nilagay sa tapat ng aircon. Bubuksan niya pa sana ang pinto ng kotse, ngunit dahil sa nalanghap, bigla na siyang nawala ng malay. Nang magising siya, nakita niya ang isang maruming kwarto. Nakaupo siya sa isang bangko at nakatali ang kanyang kamay at mga paa. Ang mga bata naman nakaupo rin sa isang sahig. Nakatali ang kamay at paa. Gising na rin ang mga ito at umiiyak na tinignan siya. Mga anak, Mama, natatakot po kami. Alis na tayo dito. Umiiyak na saad ni Rainer. Oo mga anak, aalis tayo sa lugar na to. Sinubukan niyang tanggalin ang tali sa kanyang kamay ngunit bigo siya. Masyadong mahigpit ang pagkakatali nito. Sinubukan niya pang sumigaw upang humingi ng tulong. Ang ingay naman. Huwag na kayong mag-abala na sumigaw. Wala namang makakarinig sa inyo. Nilingon niya ang nagsalita at doon niya nakita ang lalaking nagpanggap na driver nila. Hanggang ngayon hindi pa rin tinatanggal ng lalaki ang face mask at shade nito, kaya hindi niya ito makilala. Sino ka ba? Bakit mo ba kami kinidnap? Hindi ka naman namin kilala eh. Wala kami atraso sa'yo. Tama ka. Wala nga kayo atraso sa akin pero gagamitin ko kayo laban kay Joshua. What? Nababaliw ka na ba? Ha? Kakalabanin mo si Joshua? Akala ko ba magkaibigan kayong dalawa? Saad niya nang makilala ang lalaki. Si Dennis ito. Oh, shut up, woman. Wala kang alam. Hindi niya alam kung ano ang naging alitan ni Dennis at Joshua. Ang alam niya, magkaibigan ang dalawa. Kaya ngayon nagtataka siya kung ba't galit na galit si Dennis sa kanya. At kay Joshua. Tinignan niya ito ng masama, ngunit gumisilang ito. At inilabas ang cellphone sa bulsa. May pinindot doon ng lalaki at ilang segundo lang narinig niya ang boses ni Joshua. Hello, who is this? Oh, come on, Joshua. Ilang araw lang tayo hindi nagkita, nakalimutan mo na kaagad ang boses ko. Hindi nga talaga kita totoong kaibigan. Sagot ni Dennis. Dennis, what do you want? Mabuti naman at nakilala mo ko. Nasa akin ang mag-iina mo. Kinuha ko sila. What? Nababaliw ka na ba, Dennis? Bakit mo kinidnap ang mag-iina ko? Papa, help! Sigaw ni Rainer. Papa, kinidnap kami ng alien! Iligtas mo kami, Papa! Ang ingay naman ng mga anak mo, Joshua. Tahiin ko kaya ang bibig ng mga to. Anyway, bibigyan kita ng 2 oras para pumunta dito. Puntahan mo na lang ang mag-iina mo rito sa abandonadong gusali, malapit sa dati kong tirahan. Kung gusto mo pa sila makitang buhay. Huwag kang magtatangkang magtawag ng pulis dahil alam mo kung anong mangyayari. Agad na pinatay ni Dennis ang tawag at iniwan sila sa kwarto. Naaawa niyang tinignan ang kanyang mga anak dahil umiiyak ang mga ito. Gusto niyang lapitan ng mga bata, ngunit hindi naman siya makawala sa tali. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras silang naghintay, ngunit humahangos si Joshua nang makita sila. Joshua! Honey! Nagmamadaling kinalaga ni Joshua ang tali sa kanyang kamay at isinunod ang mga bata. Naiiyak na siya ngunit kailangan niyang patatagin ang sarili. Lalabas na sana sila, ngunit sakto namang pumasok sa loob ng kwarto si Dennis habang may dala itong baril. Not so fast, guys. Sino nagsabi sa inyo pwede kayong umalis? Tanong ni Dennis. Dennis, ano ba talagang kailangan mo sa akin? Ha? Ano ba problema mo? Ba't mo ito ginagawa sa amin? Tanong ni Joshua at iniharang ang katawan para protektahan ang kanyang pamilya. I'm sorry, buddy. Nainggit lang kasi ako sa mga tinatamasa mo. Pareho lang naman tayo lumaki sa mahirap na pamilya. Ngunit ba't ang swerte mo? Bakit may mag-asawa umampun sa'yo nun? At hindi lang basta-basta ang umampun sa'yo dahil mayaman sila. Lahat binigay nila sa'yo. Palaging sunod sa luho. Niligtas mo nga ako sa pagmamaltrato sa akin ng mga magulang ko. At akala ko, magiging okay na ako.
Akala ko aampunin din nila ako tulad ng ginawa nila sa'yo. Ngunit nagkamali ako. Dinala niyo lang ako sa children's center at doon ako lumaki. Akala ko mararanasan ko rin ang nararanasan mo, ngunit nagkamali na naman ako. Umasa ako, Joshua. Umasa ako na may mga taong mag-aampon din sa akin. Hindi ko kasalanan na umasa ka, Dennis. Hindi ko kasalanan na nainggit ka sa akin. Dahil tinulungan naman kita nun. Sayang lang hindi ka na kontento sa kung anong meron ka. Tama ka. Hindi nga ako kontento. Kaya ngayon kukunin ko lahat ng kayamanan mo. Alam mo bang sobrang saya ko nang malaman ko nagkaroon ka ng sakit? Kasi akala ko mamamatay ka na. Ngunit nagkamali na naman ako. At talagang nag-iwan ka pa ng tagapagmana mo. Dennis, ikaw din mismo ang tumulong sa akin ng mga panahong yun. Oo, tinulungan niya kita kasi akala ko sa ibang bansa ka na mamamatay. Akala ko hindi ka nagagaling kaya naghanap ako ng babaeng pwede mong buntisin. Gusto ko na nga rin sanang patayin nun ang mag-iina mo eh. Ngunit masyado marami nakabantay sa kanya kaya hindi ako makalapit. O kung makalapit man ako, bantay sarado pa rin. Nagkalat ang mga tauhan mo sa paligid para lang bantayan sina Kayla. Kaya hindi ako nakakilos agad. Ngunit ngayon, titiyakin ko na ang kamatayan niyong lahat. Oh well, alam naman ng lahat ng tao na ako ang pinakamatalik mong kaibigan. Kaya akin mapupunta ang kayamanan mo. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko lahat ng meron ka. Palalaguin ko pa. Walang hiya ka, Dennis. Itinuring kitang kaibigan, pero ito ay gaganti mo sa akin? Nang dahil sa inggit at pera, magagawa mo kaming patayin? Ganyan ka na ba talaga kasakim? Ha? Ganyan ba talaga kasama ugali mo? Hindi sumagot si Dennis at itinutok sa kanila ang baril kaya nakaramdam siya ng takot. Hindi sa kanya, kundi sa kapakanan ng kanyang mga anak. Tumakbo palapit si Joshua sa direksyon ni Dennis at pilit itong nakipag-agawan sa baril. Umiiyak na silang mag-iina habang tinitignan ng dalawang lalaki na naglalaban. Natapon ng baril kaya agad na sinuntok ni Joshua ang mukha ni Dennis. Agad namang gumanti nang suntok si Dennis dito. Gusto niyang pulutin ang baril, ngunit natatakot siya. Ayaw niyang iwan ng mga anak, dahil baka ang mga ito ang pagdiskitahan ni Dennis. Napahiga si Joshua, at agad tumakbo si Dennis upang kunin ang baril at itinutok ang baril kay Joshua. Mabilis niyang pinuntahan ang direksyon ni Joshua at dinambay ito ng yakap, hanggang sa maramdaman niya ang pagbaon ng bala sa kanyang likod. Pinrotektahan niya si Joshua laban kay Dennis. Narinig niya na lang ang tunog ng sasakyan ng mga pulis. Gusto niyang matawa. Dahil talagang totoo ang mga napapanood niya sa telebisyon na palaging nahuhuli ang mga pulis sa pagdating ng mga ito. At gusto niyang matawa, ngunit wala na siyang lakas. Honey! I love you, Joshua. Alagaan mo ang mga bata, ha? No! Huwag kang pipikit! Hindi mo kami pwedeng iwan. Magpapakasal pa tayo, di ba? Bibigyan pa natin ng kapatid ng mga anak natin. Ngumiti siya at hinawakan ang mukha ni Joshua. Gusto niyang halikan ng labi nito sa huling pagkakataon, ngunit sumuka na siya ng dugo. Hindi niya alam kung ano nangyari sa kanya. Bukod sa bumaon ang bala sa katawan niya, siguro ito na rin ang panahon para mawala siya. Dumilim ang kanyang paningin. Nawalan na siya ng malay. 2 taon ang lumipas at hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Joshua ang nangyari. Hindi niya matanggap na nawalan siya ng taong mahalaga sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, nasa isip niya pa rin ang nangyari, ngunit kailangan niyang magpakatatag. Papatawag ka po ni Mama. Umiiyak siya kasi hindi kanya nakikita. Nakasimangot na saad ni Ryzen. Akala ko ba ayaw ako makita ng mama niyo? Kaya nga lumabas ako ng kwarto at baka batuhin niya na naman ako ng vase. Hay, ewan pa kay Mama. Nag-transform na yata siya sa pagiging alien. Papa, ipatapon mo na kaya siya sa Mars? Rylen, hindi alien na mama niyo. Naglilihi lang siya kaya pabago-bago ang mood niya. Hinawakan niya sa kamay si Rylen at Ryzen bago sila pumunta sa kwarto ng kanyang asawa. Tama. Ikinasal na silang dalawa ni Kayla 1 taon ang nakakalipas. At ngayon, buntis ang kanyang asawa. Isang himala raw na nabuhay si Kayla
dahil malapit sa spinal cord nito tumama ang bala ng baril. At nagpapasalamat siya dahil mabilis gumaling ang kanyang asawa. Agad niya itong pinakasalan, kaya ngayon buntis na ulit. Namatay si Dennis dahil sa isang riot na naganap sa kulungan. Masakit para sa kanya na mawalan ng kaibigan. Si Dennis lang kasi ang itinuring niyang kaibigan sa buong buhay niya. At hindi niya inakala na magiging traidor ito sa kanya. Akala niya, ito ang makakasangga niya sa lahat ng problema. Ngunit nagkamali siya. Hindi niya naman alam na naiinggit pala ito sa kanya. At tuluyan nitong nilamon ng inggit at selos, kaya kinidnap nito ang kanyang mag-iina. Handa naman niya itong patawarin, ngunit huli na ang lahat. Dahil namatay na ito sa riot. Siya na rin ang nag-asikaso ng burol ni Dennis at ipinalibing niya ito sa tabi ng mag-asawang umampun sa kanya. Han, tawag mo raw ako? Tanong niya sa asawa na makapasok sila ng silid. Nasa tabi ni Kyla, si Riker at Reiner na naglalaro ng cellphone. 4 na buwan ng buntis ang kanyang asawa at kinakailangan niya itong bantayan. Masyado kasing masela ng pagbubuntis ni Kyla, kaya lahat ng kanyang trabaho ginagawa niya sa bahay. Palagi ring online ang kanyang meetings dahil ayaw niyang umalis sa tabi nito. Han, bili mo naman ako ng saging, yung kulay pula, please. Malambing na saad ni Kyla. What? Red na saging? Han, hindi panahon ng saging ngayon. At saan ako maghahanap ng red na saging? Basta gusto ko ng red na saging. Kung wala ka mahanap, huwag ka nang umuwi. Masungit na saad ni Kyla. Napakamot na lang siya ng kanyang ulo dahil nagsisimula na namang uminit ang ulo sa kanya ng asawa. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa kanyang mga anak, ngunit umiwas lang ng tingin ng mga ito. Mukhang kailangan niya talagang maghanap ng pulang saging kung gusto niyang makatabi sa pagtulog si Kyla mamaya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at lumabas. Dumiretso siya sa supermarket at naghanap ng pulang saging. Ngunit wala siyang mahanap. Kung saan-saan siya nakarating. Ngunit wala talaga. Naiinis siya dahil gabi na. Ngunit hindi siya pwedeng umuwi nang walang dala. Magiging dragon na naman ang kanyang asawa. Nawawala na siya ng pag-asa. Ngunit nakakita siya ng talipapa at agad nagdingning ang kanyang mata nang may makita ang pulang saging. Bumaba siya sa kotse habang dala ang maliit na bag. Miss, may pulang saging pa ba? Wala na po sir eh. Last na po yung hawak ng batang babae. Sagot ng tindera kaya hinarap niya ang batang babae na nakataas ang kilay sa kanya. Excuse me little girl, can I have those red banana? I really need it. Pakiusap niya sa bata, ngunit umirap ito sa kanya. Gusto niya tuloy ibitin patiwarik ang bata dahil sa inasal nito. Tinignan niya ang babaeng nasa likod ng bata at ngumiti. Miss, pwede bang akin na lang ang pulang saging na yan? Bibigyan kita ng 10,000 para sa saging na yan. Ha? Seryoso ka ba, mister? Yes, sagot niya at kumuha ng lilibuhing pera sa kanyang wallet. Inabot niya ang pera sa babae at tindera na pawang nakangangalang sa ginawa niya. Agad namang kinuha ng babae ang pulang saging at inabot sa kanya. Napangiti siya at kinuha ito, kulang na nga lang yakapin niya ang bata. Mama, that's my red banana. Ibigay mo na lang sa kanya anak. Kung gusto mo, isang puno pa ng saging ang ibibigay ko sa'yo pag uwi natin. Sagot ng babae at hinila ang bata. Thank you. Lumingon siya sa tindera at ngumiti rito bago siya pumunta sa kanyang kotse. Han, I'm home. Sa kama, naroon ang kanilang mga anak habang natutulog at nasa sofa naman ang kanyang asawa habang nanonood ito ng palabas. Halos mapangiwi siya nang makita kung anong pinapanood nito. Hellboy lang naman yun. Nag-aalala tuloy siya dahil baka maging pula ang kanilang anak kapag lumabas ito sa sinapupunan ng kanyang asawa. Nakabili ka ba ng red na saging? Agad na tanong ni Kyla.
Tumango siya at tumabi dito. Hinalikan niya rin sa noo ang asawa. Tumawa naman si Kyla at hinalikan siya sa labi nang makita nito ang saging. Maraming salamat dito, Han, ha? I'm sorry kung pinapahirapan ka ng anak natin. Wala yun. Para sa ikasasaya nyo, gagawin ko lahat ng makakaya ko. I love you, Joshua. I love you more, Kyla. Muli niyang hinalikan ng asawa at niyakap. Wala na talagang mahihiling pa ang babae. Gusto niya magpasalamat dahil minahal siya ni Joshua. Si Joshua naman, gusto niyang magpasalamat sa naging sakit niya noon. Dahil kahit papano, kung hindi dahil doon, hindi niya makikilala ang babaeng magpapabago sa buhay niya. Alam niyang marami pa silang pagdadaanan, ngunit habang nasa tabi niya si Kyla at ang kanilang mga anak, wala siyang dahilan para sumuko. Haharapin niya lahat para sa kanyang pamilya. The end.